Ano nga ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? Good morning, good morning, good morning! Balitang ina na naman tayo this morning dahil ilang araw na lang magpapasko na, long weekend. Andito na naman ako para mag-talk dahil walang pasok at marami akong time para makipagtsikahan. Alam nyo, malapit na ang 2024. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Nakapagpasalamat na ba kayo? Sa isang taon ay iningatan tayo. Marami mang pagsubok na dumaan sa atin, maraming mga pinagdaanan, dumaan lang at lumipas din, hindi ba? Kaya ikapin na natin yan. Ayan. At for this morning nga, meron akong breakfast ito. Ayan. Ham. Dala to ng husband ko at niluto ko na. At syempre papalaman natin sa pandesal. Sarap to. Ano nga ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? Kahit hindi Pasko, kahit hindi magbagong taon, ay everyday naman dapat nagpapasalamat tayo, hindi ba? Unang-una na dapat nating ipagpasalamat ay your family. Na hanggang ngayon ay kasama pa rin natin ang ating family. Nandyan sila. Your support system is your family. Siyempre, ang unang susuporta sa atin, unang pagkukunan ng pagmamahal, pangunawa and all ay syempre ang ating family. Kaya pinagpapasalamat natin yan sa Diyos dahil sa kabila ng lahat ay nandyan ang ating family. Yung iba, ang family nila ay hindi naman by blood, pero itinuring na rin nila itong kapamilya. Family pa rin yun. Pangalawang ipagpapasalamat natin ay yung mga close friends, yung mga kaibigan nating nandyan lang, sa kasiyahan, sa kalungkutan, nandyan sila para dumamay sa inyo. Sino ba naman dito ang walang kaibigan, hindi ba? Siyempre, tunay na kaibigan. Ang sarap nitong ham. Meron din namang kaibigan na hindi tunay, pero okay lang yun. At least, kaibigan pa rin yun, in a way. Nasa sa inyo na yun kung ano ang ibig sabihin ng close friend. Pangatlo ay yung good health. Yung ating kalusugan, sabi nga is health is wealth. Kaya kung malusog ka ngayon, wala kang sakit, pinagaling ka sa iyong karamdaman, ay ipagpasalamat mo ito. Pang-apat ay yung may trabaho ka, may hanap buhay ka, na kahit papano, na kahit hindi naman ganun karami ang income mo, kinakapos, pero at least nakakaraos tayo sa pang-araw-araw. Hindi man tayo mayaman, at least may trabaho, may hanap buhay, may pinagkakakitaan, may pantusto sa ating mga anak at sa ating pamilya, hindi ba? At syempre, para na rin sa ating sarili. Ang lima, syempre, saan ba tayo nakatira? Ay bahay tayong nasisilungan. Meron tayong tahanang nasisilungan. Sa tahanan na yon, nakakakain tayo, nakakainom tayo ng malinis na tubig, kasama yung pamilya natin, nakakatulog tayo ng maayos. Ang ating tahanan ang nagsisilbing comfort zone natin. Kaya ipagpasalamat natin kung meron tayong bahay na matitirhan. Yung ating education, yung pag-aaral ng ating mga anak, na pag-aaral natin sila, araw-araw ay nabibigyan natin sila ng baon kasi ako bilang teacher, importante ang edukasyon. Kaya ipagpasalamat natin na sila ay nakakapag-aral at tayo rin, yung natututo tayo everyday, pagpasalamat natin yan. At natututo tayo dun sa ating mga pagkakamali, ipagpasalamat natin yan. We learn from our mistake. Yon ay isa ring edukasyon para sa ating sarili. Kasi kung natuto tayo, mayroong pagbabago na nangyari at meron tayong improvement sa sarili natin. At panghuli, yung ating peace of mind. Yung meron tayong kapayapaan sa isip natin, sa puso natin. Yung nakakatulog tayo ng maayos at paggising natin ay walang kaguluhan, maayos ang ating pamumuhay. Kapag sinabi mo naman kasing maayos ang iyong pamumuhay, hindi naman yan sa material na bagay. Ibig sabihin lang yan ay meron kang peace of mind. Importante yan. Alam nyo ba kapag wala kang peace of mind, kung ano-ano naiisip mo, marating sa puntong madedepress ka, malulungkot ka, balisa ka,
Ano nga ba maa-achieve ang peace of mind? Sa simpleng bagay pero may power ay manalangin, mag-pray. Yun yung pinakamabisang pagkukuhanan natin ng peace of mind. Yung mag-meditate ka and then mag-pray ka kay God. Maging maayos lang tayo at ang ating buong pamilya ay peace of mind na yon. Minsan iniisip natin, wala tayong pantustos, wala tayong panggastos, kapos sa pera. Normal naman sa atin yung mga mahihirap at common na tao, hindi ba? Kahit nga mayayaman, peace of mind pa rin ang hinahanap nila. Basta importante, nakakatulog ka sa gabi at gumigising ka sa umaga. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Marami tayong dapat ipagpasalamat everyday. Hindi lang ngayong Pasko, hindi lang sa bagong taon. Everyday kang magpapasalamat kay God. Diba? Kaya be happy. Happy long weekend, happy holidays, at Happy New Year!